Ay may mga nangyayari sa atin na hindi natin maintindihan. Mga bagay na hindi natin alam bakit nangyayari sa atin. Ngayon, ikikwento natin ang isang kwento ng isang bata. Isang batang nawalan ng pag-asa pero lumaban para sa kapakanan ng kanyang buhay. Simulan na natin ang isang kwento. Ito ang kwento ni Troy. Ako po si Troy. Gusto ko lang sanang ikwento ang isang parte ng buhay ko na hanggang ngayon ay nagbibigay pa rin sa akin ng kirot sa puso tuwing naalala ko. Lalo na kapag naiisip ko kung paano ako naging isang tao sa piling ng lola ko. Sa panahong parang hindi na ako anak sa sarili kong magulang. Bata pa lang ako, ramdam ko na kung gaano kalamig ang trato sa akin sa bahay. Hindi ako pinalaki sa may halik o yakap. Wala akong naririnig na, anak, kumain ka na, anak, galing saan. Kundi sigaw ang madalas kong marinig. Madalas akong pagalitan, madalas akong magsigawan. Akala ko normal lang yun kasi baka ganon talaga sila. Pero isang gabi narinig ko ang isang usapan ng hindi ko kailanman makakalimutan. Hindi na talaga natin kaya. Ibigyan na lang natin si Troy sa ibang pamilya. Mas mabuti pa, baka doon may pag-asa pa siyang mabuhay ng maayos, sabi ni Papa habang umiinom. Oo, may kaibigan ako sa kabilang probinsya. Wala silang anak, magbibigay pa ng pera kung sakali, sagot ni Mama. Parang bininta na lang talaga ako. Hindi ko alam kung paano ko matiis na hindi lumuha nung gabi na yon habang nakasilip sa likod ng pinto. Walang kasing sakit na marinig na parang palamunin lang pala sa mata ng taong dapat unang umunawa sa iyo. Kinabukasan wala akong imik. Nag-impake ako sa paborito kong mga laruan, ilang pirasong damit at itinago ko sa ilalim ng kama. Kasi baka bigla na lang nila akong dalhin kung saan at ayaw kong umalis na hindi dala ang ilang bahagi ng sarili kong mundo. Pero hindi ako nagkaligtas sa sarili ko. Yaman, si Lola ang tumindig para sa akin. Hindi ko alam kung paano niya nalaman ang plano nila. Basta isang araw dumating siya sa bahay, humarap sa kina Mama at Papa at buong tapang niyang sinabi, "Hindi niyo ipapamigay ang apo ko. Parang laruan. Kung ayaw niyong alagaan, ako na ang mag-aalaga sa apo ko. Ako ang magpapakain. Ako ang magpapaaral. Ako ang magmamahal." Walang nagawa ang mga magulang ko, kundi pumayag. Parang wala silang naramdaman. Parang ang gaan lang ng loob nilang mawala ko. At mula noon sa maliit na bahay ni Lola ko lumaki. Natutunan kong anong pakiramdam ng may naghihintay sa iyo sa bahay. Kung paano ang yakap ang pwedeng lunas sa sugat na hindi nakikita. Pinasok niya ang edad na dapat nagpapahinga na sana, pero pinilit niyang magising araw-araw para sa akin. Lumipas ang panahon at si Lola ay nagsilbing nanay at tatay at tagapagtanggol ko. Pero ilang taon lang ang lumipas, nagkasakit si Lola. At bago siya tuluyang pumikit, hinawakan niya ang kamay ko at buong niyang sinabi, "Hindi kita hayaang mawala to. Kasi alam kong ikaw ang dahilan para manatiling buhay pa ako noon. Ngayon ako ay nagtatrabaho na pero tuwing umuwi ako sa bakanting bahay ni Lola,
Nauupo ako sa lumang upuan niya at pinapaalala sa sarili ko, may isang taong naniwala sa akin noon. Mismong ang magulang ko ay gusto na akong mawala. Hindi ko alam kung kailan ko mapapatawad ang ng buo sina mama at papa. Pero isang bagay ang sigurado ako. Ang puso ko ay nabuo hindi dahil sa kanila, kundi dahil sa lula kong piniling mahalin ako kahit hindi niya kailangan gawin yun. Ito po yung kwento ni Troy, isang 25 years old. Iba pa rin talaga ang laki sa lula. Pero huwag natin kalimutan, kahit ano man nangyari sa inyong pamilya, anong nangyari sa iyo, ang magulang ay magulang pa rin. Hindi natin masisisi kung hindi mo pa sila mapatawad. Naintindihan ka namin. Pero masasabi ko lang, ang magulang ay magulang. Kahit ano mangyari, hindi mo sila mapapalitan. Ito po si Lynn Steven sasabing, ang buhay ay may proseso. Huwag kalimutan mag-share, mag-like at mag-follow sa ating channel para sa susunod na video ay lagi kayong updated. Maraming salamat.